kwentong arrogant. Dadakdakan sa mukha na parang gemerant. Di lang kanto nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Welcome back sa part 2 ng ating pagtalakay sa isa sa mga MC na may kakaibang timpla sa entablado. Walang iba kundi si Kram. Kung sa unang bahagi ay napag-usapan natin ang kanyang background at estilo, ngayon naman ay mas tutukan natin kung ano ang nagpapakaiba sa kanyang performance. Si Kram ay may kakayahang pagsamahin ang technical na pagsusulat, multisyllabic rhymes, humor at unpredictable na mga banat. Hindi mo basta mahulaan kung saan niya dadalhin ang isang round. Minsan seryoso ang setup, pero biglang may unexpected na twist na magpapatawa sa crowd. At sa battle rap, malaking advantage ang ganitong versatility dahil hindi madaling basahin ng kalaban ang susunod mong galaw. Kaya sa part 2 na ito, balikan natin ang kanyang mga memorable moments, kakaibang punchlines at mga nakakatawang performance na ipinakita dito ni Kram sa kanyang mga battle. Welcome back ulit sa ating munting channel. For today's video, papanoorin natin ang Kram Best Funny Lines Part 2. At syempre, paalala ko lang muna, mga clips na inyo mapapanood sa araw nito ay ayon lang sa abot ng kinakayanan. At kung meron mo kayo hindi nasama ay mas mabuti pa sa mismo YouTube channel kayo mga Flip Top manood para sulit ang inyong panonood. So simulan na natin to. Let's go! Talakayin naman natin yung bakla mo na si Kit Kat. Dahil kulang yung binayad sa'yo, ninakawan mo ng whip cap. Real talk! Si Topper pa mismo nagkwento. Sa loob daw kayo ng kotse, gago. Nakapalit ng 3210, pinapahawa ka ng kambyo. Malas mo, nakainuman ko si Topper. Yung sikreto mo, dinaldal. Yung bakla para daw si Reberete, sinalsal. Paranas ko sa pamilya mo kung gaano ko kabarubal. Yung nanay mo na may diabetes, pag uulamin ko ng asukal. At kapag nabubulok na yung paa, paparanas ko kung gaano ko katikas. At pag tuluyan ng naputol, regaluhan ko ng Adidas. At yung tatay mo na high blood, bibigyan ko siya ng best fight. Pakakainin ko ng taba hanggang tuluyan siyang ma-west side. Kasi nagpaputok to ng fart bomb. Yun ang ginawa niyang palabas. Sobrang baho ng trip mo, nag-akyatan kami pataas. Ang ina, ganun lang pala yung gagawin niya pero wala ulit yung punto. At sa cameraman natin, isa yung malaking insulto. Di mo alam kung gano'ng kahirap magpigil ng ilang segundo. Di makahinga nun si Kuya Kebs, puta nag-violet yung ulo. Ang laban niya kay Master Pete. Kasi ako may matinong trabaho. Samantalang ikaw, Diyos ko. Oo, tumutuwad ako minsan kasi nagbabanat ng buto. Nagbabanat ng buto? Baka naghahanap ng buto? Palautog! Pag-aakyat to ng bundok, naka-blush on, halata niyong nagbabala. Paborito niyang tsupain, kadalasan yung mga estudyante niyang nakayapak. What the fuck? Pero pinagmamalaki niya yung mga yon dahil sa kanya daw ginabayan. Isa daw doon magiging presidente, yun ang ating tandaan. Makalipas ng ilang taon, mukhang mangyayari nga naman kasi balita ko, tumakbo daw yung estudyante mong si Rastaman. Kaya what you gonna do with the big bop Deo? Isa sa mga bagay na talagang kapansin-pansin ay ang kanyang approach sa pagsusulat. Hindi lang simpleng tugmaan ang kanyang dala, may mga multisyllabic rhymes, wordplay at creative na paraan ng pagbuo ng punchlines. Ang maganda sa style niya, hindi niya kailangang gawing komplikado ang buong performance para maging entertaining. Kaya niyang pagsabayin ang technical side ng battle rap at ang humor na madaling makuha ng mga audience. Sa bawat setup, may posibilidad na may unexpected na reaction ang kasunod na linya. At kapag tama ang timing, mas lumalaki ang impact ng punchlines. Lalaki yan si Jonas. Kasi di ba nakwento mo sa akin dati na nagka-jowa ka ng bakla? At sa sobrang komportable mo sa kanya, natsupa mo siya nang hindi mo sinasadya. One time nga nakasabay ko to magmotor. Talagang malabo, madisgrasya. Google Map lang yung kasama.
Nakatingin na siya sa mapa, nakatingin pa sa kalsada. Kaskasero tong hinayupak. Para bang excited mamatay. Gago ka, babay? Kumpiyansa kasi yung side mirror nasisilip niya ng sabay. Ano pakiramdam na sanay ka na mag-perform sa harap ng maraming upuan? Tamang bounce yung mga bouncer. Talagang ikaw pinakikinggan. Tuwang-tuwa sa'yo yung DJ habang naguhugas ng pinggan. Grabe ka naman. Eh, di ba yung kuya mo na stroke kamakailan lang? Kuya, magpagaling ka sa stroke mo, ha? Steady ka lang dyan. Alagaan mo na lang yung kuya mo. Malayo ating gapnas. Di ba kuya mo si OG Freeze? Yung champion ng stop dance. Sabi niya kay Andy G, di mo alam yung kinaladkad. Ibig sabihin, dinala. Tanga ka? Kung si Heb Abi kinaladkad lang yung QC, kuya mo, paan niya? Sumasali pa yon ng rap contest. Nagdodoble kara, feeling cute. Yung kanan niya nagrarap, tapos yung kaliwa interlude. Talagang pupuruhan ko yung kuya mong West Side. Ang patayin siya, no need bro. Pupunta ako sa harap ng kuya mo, tas iyayabang ko yung movement ko. Payag ka, ikaw pinakamalakas sumuntok, pero yung kamay mo sitaw. Ayaw mo yan. Ayaw ha. O ito, payag ka. May kapangyarihan kang kuryente. Nagpapangisay ka ng mga tao. Ang kaso nga lang, monthly, may bill ka sa Meralco. Isa sa malaking bahagi ng style ni K-Ram ay ang paggamit niya ng humor. Sa battle rap, hindi madaling magpatawa habang pinapanatili ang technical quality ng isang round. Pero dito, nagiging interesting ang approach niya. May mga setup na seryoso ang dating pero biglang may twist na hindi inaasahan ng mga audience. Kapag nag-click ang punchlines, hindi lang simpleng tawa ang makukuha. Nagkakaroon ng momentum ang buong performance. Mahalaga rin ang timing, kahit maganda ang jokes kung mali ang delivery. Pwedeng mawala ang impact pero kapag swak ang setup, push at punchlines, mas magiging memorable ang moment. Kaya kapag si K-Ram ang nasa stage, hindi lang dapat nakikinig sa bawat salita, aabangan din kung paano niya gamitin ang humor para kontrolin ang energy ng crowd. Ikaw ba si... Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung na-salvage. Bugbog at na-damage, kaso mahirap talaga tibagin, lalo kung may home court advisor. Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics.
Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, di ba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng call center boy, binatuta yung lady guard. Siyempre, dahil lumabot ko sa part ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko, ay nanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na ng bell button para lagi kang updated kung may bago ko ilalabas ng mga content tulad nito. Siyempre, pabalo at like na ng ating Facebook page. Nag-upload ako ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Nga pala guys, naghahanap kayo ng mga sulit na damit, cup na pamorma, at siyempre yung mga flip-top collab tulad ng Real Jokes, Hype Beat, High Minds, at iba pang mga flip-top MC collab ay nandiyan po sa ating description. Ay meron po tayong mga tag product dyan na nakalagay po sa description o di naman kaya nakapop up dyan sa may video natin. Sa mga may napili na po na item at mag-order po ay screenshot nyo lang po yan at isend po sa Facebook na ilalagay natin sa description. At samahan nyo na rin ng inyong Gcash number para na rin sa 100 pesos na pamasko natin sa inyo. So ayun, magpatuloy tayo. Let's go. May linya pa siyang mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, mother father. Estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, may bars ka. Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako! Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss! Ilabas mo si Duma! Habang tumatagal ang isang battle MC sa eksena, mahalagang magkaroon siya ng sariling identity. At dito makikita ang development ni K-Ram bilang performer. Hindi lang isang style ang ginagamit niya, may technical writing, may comedy, may wordplay, at may mga pagkakataong unpredictable ang direksyon ng kanyang mga banat. Ang kombinasyong ito ang nagbibigay sa kanya ng sariling karakter sa battle rap. Ang pagiging komedyante ay malaking bagay dahil bawat kalaban ay may iba't ibang style. Kailangan mong marunong mag-adjust ng hindi mawala ang sarili mong identity. At iyon ang interesante kay K-Ram dahil kahit nagbabago ang approach depende sa matchup, nandyan pa rin ang kanyang trademark na creativity at humor. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang MC ay kung may maiiwan siyang marka pagkatapos ng battle. At sa kaso ni K-Ram, siguradong may mga moments na patuloy na maaalala ng battle rap fans. Pinagtitripan mo ba kami? Hiningi ko sa'yo si Duma. Binigay mo sa akin si Dume. Lamang daw siya sa pakikipaghugutan ng bituka kay Plasma. Tangina mo, sino ka? Ibulati ka lang din naman sa tinainiki kasi nga, bito ka. Tinae. Bituka. Anyway. Pero nakapagtapos na ng engineering, palakpakan. Isa ka ng tambay na may degree. Bukod tangi
Tanging inhenyerong palamunin pa rin ng nanay imbis tayo ng pundasyon ay nagmistula ka pang anay, wag mong iyabang yung diploma mo. Sa'yo hindi rin nababagay. Naturingan kang engineer, di ka makagawa ng sarili mo na kwadra. Pero kung tutusin, Nikki, hindi ka naman talaga pangit, Repa. Mali ka lang talaga ng pinasukan mong planeta. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Puro bibig na yung muka. Siguro pag nagsisipilyo ka, hanggang siko yung bula. Ba't ba kasi lumaki yan ng ganyan, Nikki? Lahat kami nagtataka. Kung yung iba abotay nga yung ngiti, yung sayo hanggang mata. Kaya nagkaganyan yung bibig mo kasi minamaltrato ka ng ama mo. Totoo ba, Nikki, na almusal, tanghalian, hapunan, pinapakain ka ng kamao? Kasi hindi tanggap ng tatay mo na sa tamod ka niya galing. Nung baby ka, pinapaarawan ka kasabay ng mga daing. Sobrang lala ng childhood mo. Ayaw ka pakawalan. Di ka pinapalabas tuwing hapon, baka makakagat ka na naman. Tiniwalayan to ng GF niya. Kasi nga ang pangit mo kasama. Tsaka pag naghahalikan daw kayo, puta basa buong mukha niya. Pero motorista yan si Nikki. Alam mo, sa lahat ng motorista, ang pinaka-unique, ikaw. Biruin mo sa laki niyan, pinakabusina mo, sigaw! Ah! Padaplin mo! Pag-usapan naman natin yung Paniki Dark Cave Bar. Kumusta na yun, Repa? Balita ko nung opening, 2 sanmig lang yung benta. Si gago na alarma, ginamitan ng talino. Pag bumili ka ng 1 bucket, may libre kang bangus, yung tagpipiso. Kasi dati pa lang pangarap ng magkabar ni Tarantado. Kaso nagtitipid si gago. Isipin nyo, plastic lang yung baso. Yung waitress, hawig nung amo. Talagang ang sipag magtrabaho. Biruin nyo, tuwing 8:00, nagle-laser yan, mano-mano. At dun ko nasabi, Nikki, na negative ang yung IQ. Puta, wala ka nang customer, nilagyan mo pa ng drive-thru. Puta, ayos gid. Hayop yung bestseller na pulutan sa inyo, Dragon Seed. Pero sa awa ng Diyos, yung bar niya ngayon, sarado na. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan i-like, share, at mag-subscribe sa channel na ito para mas marami pa tayong ma-upload na content. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. I-comment mo na rin sa baba kung anong gusto mo pang makita sa sunod nating content. Hanggang dito na muna. This is Balitaan TV at kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat. Peace out.